ating pag-uusapan itong nakakuha daw ng mga precious stone sa Yamashita Treasure. Nakuha daw nila ito at ipinadala sa atin ang video at naipost nga natin ito. Tunay kaya ito? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. No, kaya tutok po kayo sapagkat napakagandang topic ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Tungkol po dito sa mga precious stone daw na nakuha nila. August 7, 2024. Kamo na mag-advance. Yan na diamond. Original yan na, huwag ng pick. Yan ruby. Sample ba yun na? Lima ko. Yulinan ko ni Ruby Reza, idol ko. Nauna na siya? Oo, ito na siya. ano. Nakarecord na siya. Kuha na. Unsa nga lang niya sa kuan? Sa Ito. site. Wala, tuyo ka. James Tong. Oo, kana. Oo, Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back sa aking channel. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa kayamanan, Yamashita Treasure. At ito nga, pag-uusapan natin itong nagpadala sa atin ng video tungkol sa mga precious stone daw na kanilang nahukay, nakuha sa Yamashita Treasure hunting. Atin itong pag-uusapan para hindi tayo maiisahan, hindi tayo maskam, kung tunay nga ba itong mga precious stone, kayamanan daw na kanilang nakuha. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So continue po tayo sa pagbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga kayamanan at ito nga items nga itong pag-uusapan natin, Hindi basta-bastang kayamanan lang sapagkat mga precious stones na kapag ito ay totoo nga, tsak ay bilyon, sa dollars kasi napakarami yung precious stone na kanyang ipinapakita at mayroon pang napakalaking parang buko kalaki na precious stone daw, Precious stone nga ba? Precious stone nga ba itong kanilang nakuha na ipinapakita sa atin, na naipost natin, na may title pa tayong Aquamarine, Aquamarine kaya, sapphire kaya, blue diamond kaya, o mga spinel kaya, mga ruby kaya ang kanilang nakuha, Ito ang ating isi-share sa inyo ngayon, So tapusin ninyo ito hanggang sa matapos para magkaroon kayo ng idea, magka-idea kayo tungkol sa mga precious stone, kung talaga nga ba ito ay legit, tunay nga ba itong mga kayamanan, na matatagpuan natin na nakalitaw at nakabaon, So ito ay mula po ito sa atin pong kababayang mga treasure hunter na nagpapadala sa atin ng mga videos, ang atin pong mga ipinopost sa atin pong Facebook page. So hindi natin alam kung legit yung iba, Mayroon akong nakikita na legit, yung iba na talagang raw, yung hindi pa nakat.
At mayroon din namang parang nagdududa tayo katulad nito, no? Kaduda-duda, maraming mga comments tayong nakita na atin pong nabasa na sabi ay scam, no? Hindi daw totoo itong mga gemstone na ito. May point sila, no? May rason sila kung bakit nila ito na-comment sa ating comment section. Bakit? Kasi yung ipinapadala niyang video sa atin ay mga finished product na, no? Na polish na, nagawa na sa machine. At hindi naman siya kalumaan, hindi luma, hindi rin siya masasabi nating antique na mga precious stone, no? Na nailagay sa lumang lagayan, din binuksan at naipakita sa atin. Ito ay ipinakita sa atin, may box pa yung diamond na sinasabi niya, at yung napakalaking parang buko na precious stone na blue ay may mga bubbles na masisilip. Actually, ang mga precious stone, no? Lalong-lalo na yung mga ganyan, yung mga raw, ay wala tayo dapat masilip na mga bukol-bukol bubbles, no? Mga bilog-bilog sa loob. Dapat cracks, lines lang, no? Inclusions na parang mga guhit, parang mga ano sa buhok, no? Mga linya, mga ulap, clouds, mga asin-asin, no? Yung tinatawag nating inclusions ay mga bubbles ang nasisilip ng mga bashers o mga nagko-comment. So, posibleng totoo sila, no? Kasi ang mga gemstone, no? Yung mga magagandang klase ay walang bubbles. Yung mga crystals na ginawa ng mga machine, laboratory, ay may mga bubbles. Pero parehas ang kinang sa labas, pero sa loob may masisilip tayong parang mga bula-bula na maliliit. Yun po ay nagpapatunay na isa siyang man-made crystals, machine-made crystals, o laboratory-grown crystals. Yun po ay ayon sa ating mga research, no? Ayon po sa ating karanasan sa pagsilip ng mga gemstones, no? So may mga inclusions nga siya pero hindi bubbles. Pag bubbles, ay masasabi nating piki nga ito. Pangalawa, ito pong mga pulang bato, no, na parang ruby, no? Red stones na nakat na napakarami. At kapag tumama ito sa Burmese rubies, ay $1 billion ang nagganyang karami, no? Sa dami niyan ay masasabi nating treasure nga. Subalit kaduda-duda naman ang ganyang karami, no? Ang ganyang kadami, tapos yung relo na nasa kanyang kamay at singsing ay para namang mga alahero ito, no, na bumibili lang sa online ng mga machine-made laboratory-grown rubies, no? Na kung saan napakarami po ngayon sa online, no? Kaya mag-ingat po tayo diyan. No, marami pong mga precious stones ngayon na naglilipana na hindi po tunay talaga. So sa akin lang, posibleng mga lab-grown na mga precious stone ito. Na may mga mabibili tayo ngayon na mas mura na presyo ng mga laboratory grown rubies na nagmumula po sa bansang China at sa bansang India, no? Lipana po ito ngayon. Totoo po sila na mga stones na precious stones na rubies kapag sinuri sa tinatawag na pang-testing, subalit kapag sinilip ito ng mga gemologists ay makikita yung inclusion sa loob na ito ay laboratory grown nga, ginawa ng machine. May mga palatandaan na masisilip doon sa loob. Pero sa testing, sa mga device,
sa pang-testing ng mga precious stone ay pumapasa ito. Yan po ay lipana ngayon, katulad ng mga moissanite, no, na kung saan replacement ng diamond na napakarami po ngayon sa bansang China na mura lang ang halaga na kasing tigas ng mga precious stones na rubis. No, kahit na ikuskus mo yan, lihain mo, hindi matablan, kahit na itesting mo ng apoy, ay parihas din ang testing sapagkat ang mga komposisyon nito ay ginaya sa tunay na mga precious stones. No? Marami ng piki ngayon na nagagaya ang bansang China. So ang judgment natin, no, dito sa mga precious stone na kanyang ipinapakita ay mga lab-grown precious stone. Ito pong mga nakat na. No, itong mga pula at saka yung parang yung diamonds na yun ay posibleng laboratory made precious stones. May presyo din siya pero hindi naman ganun kamahal. Posibleng mamuhunan lang siya diyan ng mga 50,000 pesos. At kapag nakabingo siya sa mga buyer na hindi alam na milyon, ay bawing-bawi na siya, tibang-tiba siya sa kanya pong pagbebenta dito po sa mga laboratory grown precious stones, na kung saan ay masasabi nating isa nga sa scam, no? Kasi hindi naman natural precious stones. Tapos sasabihin nila natural precious stones ito, natural diamonds ito, na kung saan laboratory grown lang ito. So mga hindi expert, walang ideas na mga mayayaman ay posibleng makakagat nito sapagkat kapag itinitesting ito sa mga device ay pumapasa ito. Maraming ang mga napiki ngayon, no, na mga sanlaan pa, ha, ng mga alahas, bumibili ng mga diamonds. Mga kakilala ko yung BHF ng Baguio City ay nalusutan ng mga laboratory grown diamond, kaya nag-stop buying sila at bumili muna sila ng mga high-tech equipment na pang-testing ng mga lab grown at mga natural diamonds. So na-determine na nila, alam na nila sapagkat high-tech na ang kanilang gamit. Kung mayroon pong mga namimili na hindi pa high-tech masyado ang gamit, ay makakalusot ito sapagkat nakakapasa ito ng mano-manong testing at mga diamond testing, no, na kung saan ginagawa ng kamay natin ng scratch, sa liha, sa apoy, no, sa dikit sa salamin, hinihiwa sa salamin, fogging, no, yung bugahan mo ng na hindi nagpa-fog, mabilis mawala. Pumapasa po ito sapagkat ang composition ng mga precious stone na ito ay hango din sa tunay na mga natural precious stones, no. Ginaya nila yung composition ng natural sa yung laboratory, na gaya nila yung mga naturals, no. So ang pagkakaiba lang yung silip sa inclusion sa loob, masisilip yung natural at saka hindi natural na mga precious stones. Sa mga gemologists, no, gemologists ang nakakaintindi at mga expert na mga alahiro sa mga namimili ng mga precious stones. So malinaw na ito, no, ang kanilang binibenta ay mga laboratory grown, no. Hindi po ito tunay 100% yan, no, sa aking judgment. Iwan ko lang sa inyo. Pwede po kayo mag-comment sa comment section natin kung may idea kayo dito at kung may alam kayo, no. So nararapat na malaman natin ang katotohanan, no, maisiwalat natin kasi posibleng makabiktima ito sa atin pong mga kababayang hindi alam na mga may kaya, may pira na posibleng bibilis ng mga ganitong klaseng mga precious stone na mga laboratory grown. Mag-ingat po tayo. So dito na lamang po, sana po ay nag-enjoy kayo sa napakaganda naman nating topic tungkol po sa mga kayamanan. Kung mayroon po kayong mga katanungan, ay itanong lamang po ninyo ito sa ating comment section at sisikapin po nating basahin at bibigyan natin ng tugon ang ilan po sa inyong mga katanungan. Sa hindi po natin nasasagot, ay napakarami po kasing mga katanungang natabunan, no, na kung saan hindi natin nakikita. Pasensya na po.
Hanggang dito na lamang po. Ito po yung ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.